Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Mga awit 94:12. Ako po si Leona, kasulukuyang naninirahan dito po sa probinsya ng Bulacan. Kung papaano po ako hinango ng ating Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan ang siya ko pong ibabahagi rito po sa Tanikalang Lagot. Ganito po iyon. Leona anak, pumunta ka na Agusan del Sur. Pupunta po ako sa Agusan? Bakit? May problema po ba, Papang? Ang rubber production natin doon? Oo anak, may mga paparating pa mga puna na rubber sa Sabato. Dapat may titingin doon. Eh bakit hindi si Ate at Kuya Avelino ang inyong utusan? Sila ang dapat na may responsibilidad sa pagpapatakbo ng ating negosyo roon, Papang. Sila ang mga nakatatanda kong kapatid. Sa iyo ko na nga ipapamahala ang lupa sa Agusan. Bantayan mo ang mga tauhan natin doon. Baka may ginagawa ng anomalya sa rubber plantation doon. Baka iyong mga katas ng rubber na nakukuha sa mga puno mismo ng rubber ay naipupuslit at kinakalakal sa iba ng mga pasaway nating tauhan. Sige po, Papang. Kailan po ba ako luluwas patungong Agusan? Sa lalong madaling panahon anak. Papang, talaga pong sa akin ang single na motorbike na ito? Oo anak, di ba hiningin mo sa akin iyan? Kaya binili kita. Ingat ka lang sa pagmumotor. Opo, Papang. Salamat po, Papang. Ikaw, Dionisio, sinusunod mong palagi ang luho ni Leona kaya lumalaking sutil ang anak mo eh. Tiyak palagi na iyang kasama ng barkada niyang mga demotor dito sa atin. Naku naman Juvencia, hayaan mo na maging masaya ang anak natin. Mamang, tara po angkas ko kayo. Ipapasyal ko po kayo para di na po kayo magalit sa akin. Hindi ko sagot ang pambayad mo ng ospital kapag naaksidente ka. Amazona. Magandang Amazona, Mamang. Tignan ko lang kung iyang mukha mo ang masira sa iyong pagmamotor. Tumigil ka na Juvencia. Sa iyong pagsasalta baka mapamak ang iyong anak. Hayaan mo siya sa kanyang hilig. Minsan lang maging dalaga ang isang babae. Kapag may asawa na yan, ay matatal na sa bahay. Kaya hanggat dalaga pa ang anak mo, pabayaan mo siya magsaya sa kanyang pagkadalaga. Tumutulong siya sa ating negosyo. Hindi naman siya tamad. Eh dapat nga kayong magsamang mag-ama. Pareho ang takbo ng inyong mga utak. Si Mamang talaga, super sungit. Palibhasa may pagkakastila. Dugo ng isang Kastila ang umiiral sa kanya at hindi ang dugong Pilipino. Kaya mata pobre, masungit, pasaway rin. Salamat na lang at hindi ako nagmana sa kanya. Sarap talagang i-drive ang bagong motor na ito. Leona, paspasan natin at matutulin ang mga kasamahan natin. Tayo na lang naiwan sa pagpapatakbo ng motor. Sayang motor mo. Bago pa naman. Gusto nilang pasiglaban ko sila sa pagmomotor? Itotodo ko na itong silador. Abat humataw ka na! Hintayin mo kami! Leona, ang bilis mong magpatakbo! Kumain kayo na alikabok. Habol! Aya! Todo gasolina na ako! Leona! Ha? Sasadsad ako sa buhanginan? Ah! Leona! Buhay ka pa ba? Leona! Aray ko po, ang braso ko namamanhid. Buhay pa ako, bruha ka. Tulungan mo ako. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Sobrang tigas kasi ng ulo mo, babae ka. Kaya iyan. Aray ko po. Pwede ba, Mamang? Huwag nga kayong sumigaw rito sa ospital. Napilayan na nga ako, mabibingi pa ako sa lakas ng boses ninyo. Huwag nga kayong manisi, aksidente iyon. Paano hindi ka maaksidente? Eh sa tuloy mo ba naman magpatakbo ng motor? Sumbong ni Aya.
Para bang dalawa ang buhay mo, kaya ayan, tuloy ang nangyari sa iyo. Mabuti na lang at dito ka namin pinulot sa ospital at hindi sa morgue. Pasaway kang babae ka. Ano ka ba naman, Jovencia? Tigilan mo ang anak mo. Huwag mong sermonan. Oh, ayan ka na naman. Magsama nga talaga kayong mag-ama. Parehong matigas ang ulo. Ha, kumusta na, Inday Leona? Wala ka ng motor. Bale pa ang iyong paa at pasa ang mukha. Isa ka pa, Kuya Avelino. Imbes na kahabagan mo ako, inaalas ka mo pa ako. Huwag kang mag-alala. Gagaling rin ako. At makapagmamotor pa ako. Makikita mo, aksidente lang ito, Dudong. Pero wala ka ng motor. Kasi ibinenta na ni Mother ang iyong motor. Kababatak lang kanina. Ano? Bakit ibinenta ni Mamang? Motor ko iyon. Si Papang di ba inawat si Mamang? Ha, kailan ba umubra si Papang kay Mamang? Kailan mo ba nakitang nasunod sa bahay si Papang? Di ba palagi naman si Mamang ang nasunod? Kaya sorry ka na lang, Inday Leona. Sa wakas, nandito na ako sa Maynila. Mabuti na itong nagpakalayo-layo na ako. Dito, sarili ko lang ang buhay ko. Wala nang mamang na makikialam. Kapag may magandang nangyari sa buhay ko, saka na ako babalik sa Agusan del Sur. Ipakikita ko kay mamang na kaya ko mamuhay na wala sila ni Papang sa aking tabi. Kanila na ang yaman nila. Sa akin ang kalayaan ko. Leona, ayun na ang sundo natin, si Manong Rodney. Ayun sa jeep, kumakaway sa atin. Tuloy ka, Leona. Maupo ka. Mr. Tan, bakit ninyo po ako pinatawag? May nagawa pa ba akong mali sa trabaho ko? Pagpasensyahan na po ninyo ako. Bigyan po ninyo ako ng isa pang pagkakataon. No. Wala akong nakikitang problema sa iyong pagtatrabaho rito sa aking kumpanya. Mabilis kang matuto at masipag ka. Kaya gusto ko ikaw na ang kumuha ng 2 shift. Po, Mr. Tan, wala kayong reklamo sa aking trabaho? Salamat po. Sige po, payag po ako. Ang sipag mo naman magtrabaho, kapitbahay, para may pinapakain kang 1 batalyon. Bakit ka nakikialam? Anong pake mo sa akin? Nako, sorry miss, na-offend ata kita. Wala lang iyon, natutuwa lang ako dahil ang sipag-sipag mo. Sorry. Pwes, hindi ako natutuwa sa pangingialam mo. Ganyan ba kayo rito sa Manila? Ang buhay ng may buhay ang pinakikialam ninyo. Kasi sa pinanggalingan kong lugar, ang mga tao doon hindi tsismoso na gaya mo. At kung ikaw ay may planong manligaw sa akin, ngayon pa lang, busted ka na, tsismoso. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hindi. Ikaw talaga, Leona. Hanggang dito sa Maynila, dala mo pa rin ang pagkasutil mo. Kawawa naman itong tao, pinahiya mo. Di bali sana kung walang nakaririnig. Tumigil ka na nga riyan, Aya. Ano bang pinakain sa iyo ng pakailamerong iyon? At kabait-bait mo sa kanya. Huwag mong sabihin may pagtingin ka sa lokong iyon. Wala. Kung may gusto man ako sa kanya, di naman ako papansinin nun. Ikaw ang gusto nun. Nagpapalakad nga siya sa akin. Mabait naman iyong tao at binata. Bagay kayo. Dalaga ka naman. Alam mo, kakailanganin mong pagmamahal ni Zosimo dahil nag-iisa ka lang dito sa Maynila.
kailan masama ang pakiramdam ko, doon pa wala ang mga bruha. Nahihilo ako. Oops! Leona, anong nangyari sa iyo? Tulong, guard! Di ko kaya. Matutumba kami. Salamat sa tulong mo at nasalo mo ako, Zosimo. Hindi ka nagalit sa akin, Leona. Mabuti at nandun ako kasunod mo kung nagkataon na sa lupa ka babagsak. Alam mo bang inadya talaga ito ng tadhana na sa mga bisig ko ikaw bumagsak? Dito talaga ako nakatira. Matagal ko nang inuupahan itong silid na ito. Dito tayo magsisimulang mamuhay bilang mag-asawa. Magsusumikap ako ng gusto para sa ating magiging anak. Zosimo, hindi naman ako naghahangad ng maluhong buhay. Sapat na sa akin ang mahalin mo ako. Kung mayroon pang higit sa pagmamahal, ibibigay ko sa iyo, Leona. Pinakamamahal kita. Ano bang nangyari sa iyo? Tao ka. At masama pala ang pakiramdam mo, nagtrabaho ka pa. Sayang rin kasi ang kikitain ko, Leona. Pambili rin ito ng gatas ng anak natin. Mayroon pa naman akong pera doon. Sana magpahinga ka naman, baka ikaw naman ang mapano. Pwede namang ang gatasin ni Bimbing. Si Dodong naman kanina ang kinakain. Leona, huwag kang mag-alala. Gagaling ako. Zosimo, akala ko matatagalan pa ang ating pagsasama. Sabi mo sa akin gusto mo pang makita ang mga apo mo kay Dodong. At gusto mo pang makita na ikinakasal si Bimbing. Pero bakit iniwan mo na kami? Papaano na kami ng mga bata ngayong wala ka na, Zosimo? Hindi nakakasawa. Punong-puno ng ligaya ang ating pagsasama, na parang wala nang sisira ng lahat. Bakit ba dumating ang oras na ito? Nabalitaan ko na wala ka na. Di ba't sabi mo hindi mo ko iwan? Di pa ba mayan na ako'y mag-isa? Leona, gaya mo rin akong biyuda. Maliliit pa ang mga anak ko nang mamatay si Sergio ko. Pero nakayanan ko itong lahat dahil sa Diyos. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asang buhay na buhay, kung kaya't napagtagumpayan ko ang lahat ng pagsubok sa aking buhay. Nana Rosa, totoo po bang may Diyos na buhay? Meron, Leona. Subukan mong dumalaw sa gawain sa linggo. Mapapatunayan mong ang Diyos na aking sinasamba ay buhay na buhay. Magtiwala ka lamang sa Kanya.
Sinubukan ko pong dumalo sa simbahan na kung saan dumadalo si Nanay Rosa. At totoo nga pong buhay ang Diyos na kanilang sinasamba roon. Maraming himalang ginawa ang Diyos sa aming mag-iina at kailanman hindi niya kami pinabayaan sa gitna ng aming kahirapan sa buhay. Palaging may tugon ang Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Pinalaya, Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo